Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Itong mga nakalipas na araw ay nagpaunlak ng panayam si Representative Toby Tiangco at si Pangulong Bongbong Marcos. So marami na ang nagbigay ng kanya-kanyang komento patungkol po dito sa mga naganap na interviews ng mga nabanggit na personalidad. So pinanood natin lahat yun. At syempre, tinignan natin kung lalong-lalo na kay Representative Toby Tiangco kung magbabago o magkakaroon ng inconsistency doon sa kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga nag-interview sa kanya. At dito naman kay Pangulong Bongbong Marcos, isa pa lang naman yung aking napanood at yun po ay yung kanyang BBM vlog na kung saan ang nag-interview sa kanya ay si Anthony Taberna. So, tiningnan ko rin, pinakinggan ko rin kung tatama naman doon sa mga isinagot ni Representative Tiangco at kung magmamatch naman dito sa mga tanong na sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos. So, syempre, dalawang part ito. Nabibigyan natin ng komento sa pinakamaiksing panahon. At syempre, Kalye style lang at medyo hindi naman masyadong perfecto katulad nung iba na talagang syempre mga batikan na sila at yung iba ay mga professional pa na mga abogado ang naghihimay nung kanilang mga sagot. So dito tayo kay Representative Toby Tiangco. So wala namang masyadong ipinagbago yung kanyang mga tugon sa mga tanong ng mga interviewers at alam ko marami na rin naman ang nakapanood sa inyo. So, isang mabilisan lang, syempre tinanong sa kanya kung saan ba nagkamali ang Team Alyansa na kanyang imina-manage dahil siya po ang pinaka-manager po ng political manager. Ika nga, siya ang nagkukumpas ng paano tatakbo ang kampanya ng slate ng Pangulong Bongbong Marcos at syempre isa lang naman ang kanyang binabanggit at binanggit ko na rin po ito bago pa man mag-umpisa ang eleksyon at ito po ay yung pagkaka-impeach kay o pagsasampa ng impeachment case laban kay BP Sara at yung pagkaka-deliver ng administrasyon kay former President Rodrigo Duterte sa ICC. So sinabi ko noon na malaki ang magiging impact nito sa mga mamanukin ni Pangulong Bongbong Marcos para sa midterm election na nangyari naman at sinagot naman ni Representative Toby Tiangco. So nagtataka lamang po ako dahil syempre isa po siyang representative at nataon pa na siya ang campaign manager ng Team Alyansa na kung saan siya ang isa sa mga direktor kung paano ibibenta yung slate ng Pangulo sa publiko. So sinabi niya na noong una pa lang daw ay tutol na siya sa mga issue ng mga Duterte, lalong-lalo na doon sa impeachment at doon sa pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Doon umikot ang kanyang pangangatwiran na
malaki ang naging impact, ika nga, malaki ang naging impact nung pangyayari na yon sa itinakbo ng kampanya ng administrasyon. Siyempre, unang magiging tanong ko dito is kung alam mo pala na una, ikaw ang campaign manager sa kaagahan pa lamang. Sa kaagahan pa lamang ng kampanya o hindi pa nag-uumpisa ang kampanya at ikaw ay tutol doon sa impeachment at pagkaka-aresto kay Duterte at alam mo na malaki ang balik nito, masamang balik nito sa alyansa, unang tanong siyempre, bakit tinanggap mo yung trabaho na maging campaign manager? Hindi ba? Kasi siyempre, bago ka tumanggap ng isang trabaho, lalong-lalo na yung campaign manager, titingnan mo muna, kasi ikaw ang magkukumpas ng tatakbo ng imahe ng mga kandidato, lalong-lalo na siyempre ang imahe ng Pangulo. Kung alam mong masama ang idudulot nito sa kampanya ng team ng Pangulo, una, bakit mo tinanggap? Di ba? Bakit mo tinanggap yung trabaho? So, siyempre, sagot dyan ito. At siyempre, yung mga pabor na maaari mong makuha. Yan ang nasa isip ko, naturalmente. Kasi kahit ako kailan ba sinampahan si Vice President Sara Duterte? Noong December ba? Oo, noong December. Noong nakaraang taon. Si former President Rodrigo Duterte, ito lang lately na i-transfer sa The Hague, sa ICC. Alam mo pala na makakasama, bakit tinanggap mo? Pera. Diba? Pera at pabor. Nabanggit na rin lamang natin yung pera at pabor. Nabanggit din niya doon sa kanyang mga interview. Yung patungkol ba doon sa mga budget ng mga congressman na parang di umano sa pagkakapaliwanag niya ay ginamit na leverage para makuha nila to ay para i-impeach si VP Sara at yung pagkaka-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Ano ba ang koneksyon ng budget? Hindi ba? Ano ang koneksyon? Siguro, dahil malaki ang naitulong ng mga congressman sa pagpirma doon sa impeachment, yung mga pumirma, pinangakuan, so kailangan ibigay. So, akala nila na kapag na-release yung pondo nila, na pwede nilang gamitin sa kampanya, mananalo sila. Well, hindi ko alam ang eksaktong bilang ng mga re-electionist na congressman at yung mga congressman na kaalyado ng Pangulo. Pero siyempre na sa bibig na rin ni Toby Tiangcon nanggaling na hindi ito ika nga maganda para sa kampanya ng team alyansa at sa kanila pa lang nagkakagulo-gulo na. So dumating pa rin daw sa punto na tinatawagan siya lately dahil nagpapamiting yata si Speaker Romualdez, kumbaga loyalty check, tinatawagan daw siya kung a-attend daw ba sila, kung pipirma daw ba sila. Tama yung tanong niya bakit sila tatawag sa akin, hindi naman ako ang ano dyan, di ba? Siguro katwiran na lang niya yon dahil
baka naipangako sa kanya ng Pangulo. Ito lang spekulasyon ko lang, baka naipangako ng Pangulo since hindi maganda ang naging performance ni Speaker Romualdez ay alam naman natin na magpapalit ng Kongreso from 19th to 20th Congress at syempre bagong Senate President at bagong Speaker of the House. Baka naipangako sa kanya ang suporta ng Pangulo. So, di ba? Baka kaya niya tinanggap yung trabaho ng campaign manager kahit alam niyang losing cause. Mahirap ipanalo lahat yung 10 kandidato ng Pangulo. Pikit mata niyang tinanggap dahil syempre baka nga naman na maibigay sa kanya yung suporta para maging speaker at si Speaker Romualdez ay mapalitan. So siya ang papalit. Yun ang nakikita ko dito kasi syempre doon sa pangangatwiran niya sa mga interview niya, iwas pusoy siya. Parang gusto niyang palabasin na wala siyang kasalanan. Lahat na nangyaring masamang imahe sa alyansa ng Pangulo, maging sa Pangulo, sa popularity ng Pangulo na bumagsak, ay dahil sa kagustuhan. Wala na siya ibang tinutumbukin kundi sa kagustuhan ng liderato ng Kongreso. Sino ba ang leader ng Kongreso? Si Speaker Romualdez. Pati na rin yung mga budget na inipit na unti-unti inire-release siguro doon sa mga congressman na sumuporta o kaya doon sa mga congressman na pinangakuan ay doon inire-release lang yung mga pondo. So may naibuking si Toby Tiangco na lahat ay ang nagmamaniobra ay si Speaker Romualdez dahil wala siyang sinasabi patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos hindi napakabait ng Pangulo. Dahil ganito, yung mga nakapaligid sa kanya, yun ang mali. Nagsusulsol, nanluloko, hindi pumapalag si Pangulong Bongbong Marcos dahil sobrang bait na. So, yung mga ganong galawan para sa akin, merong personal na interest si si Representative Toby Tiangco. Hindi nga lamang po natin alam kung maganda para sa bayan o maganda para sa kanya personal. Hindi natin alam. Pero doon ko nakikita sa mga interviews niya na iwas pusoy siya. Wala siyang kasalanan kung bakit hindi malaking porsyento ng Team Alyansa ang nanalo. Hindi niya kasalanan ng Kongreso yan. Dahil pinayagan yung impeachment, dahil pinayagan yung pagkakatransfer kay Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Kaya nagkaganon ang resulta ng eleksyon. So dito naman tayo sa vlog ni podcast ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinakinggan po nating mabuti. Wala akong masyadong nakitang paliwanag si Pangulong Bongbong Marcos patungkol dun sa kung bakit nagkaganon ang naging resulta ng eleksyon. Dahil itinanong po yon sa kanya, direkta ni Anthony Taberna, pero hindi nasagot ni Pangulong Bongbong ng direkta rin. Kumbaga, medyo malabo para sa akin yung sagot niya, na ang sagot lang niya ay ayaw niya, pero marami ang nagsusulong, so naloko siya, ganyan, na makakatulong. So, malabo. Pero yung interview o yung podcast ni Pangulong Bongbong Marcos ay sumentro. Kumbaga,
Kasi dahil nayurakan o bumaba yung popularity rating, trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos, ginamit niya yung podcast niya para iparating sa mga makakapanood sa atin na hindi naman siya totally walang ginawa. May mga bagay daw siyang ginawa itong nakalipas sa 3 taon na maaaring hindi natin alam, at nagulat daw siya, hindi alam ng tao, kaya daw siguro bumagsak yung kanyang popularity. Tawag ko lang kasi siyempre wala naman tayo masyadong nakitang inaanunsyo sa mainstream media, maging sa state-owned channel ng ating gobyerno, ng mga magagandang proyekto na naipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos, maliban na lang doon sa pagkakatigil nung subway, yung investigasyon nakawan sa PhilHealth, yung insertion ng kung anong mga budget sa insertion sa national budget na ang makikinabang lang ay itong mga congressman, korupsyon, yan. Ipinapaliwanag niya na marami na raw siyang natanggal, pero wala naman tayong nababalitaan. So parang ang tingin ko, damage control yung ginagawa niya. Total, natalo na rin lang sila sa eleksyon, at least yung sarili niya, masagip niya, hindi ba, maipagtanggol niya. Parang pareho rin ni Toby Chanko. Parang iisa lang yung naging linya nila pagdating doon. Ipagtanggol mo yung sarili mo, wala kang alam, hindi mo kasalanan, at ganun din ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinahayag niya yung mga project, at ang napansin ko lang, parang umaayuda lang parang ayudante lang si Anthony Taberna, since siyempre presidente yung ini-interview niya, na ang mabait ka masyado, kaya naabuso ka, ganun Ganun ang dating sa akin ng mga salida ni Anthony Taberna, na siguro kaya ka bumagsak ang popularity ratings mo dahil sobrang bait mo, nakayan-kayanan ka ng mga taong nakapaligid sa'yo, hindi pala alam ng tao yung mga project na pinagagagawa mo, hindi inaanunsyo, maraming tamad, maraming kurap. So, doon umikot yung podcast ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinagtanggol niya lang yung sarili niya. At syempre, yung isa pang nakakuha ng atensyon sa akin ay nung tinanong ni Anthony Taberna kung meron pa bang o may chance pa ba ang isang reconciliation sa pagitan niya at ng mga Duterte, na mabilis naman niya sinabing oo. Pero kung tutuusin, reconciliation, parang medyo mahirap mangyari yun dahil una, kinasuhan mo na si VP Sara sa impeachment, at yung kanyang tatay, si former President Rodrigo Duterte, ay pinayagan mong mahuli at madala sa ICC. Ang masakit pa nito, yung eroplano na naghatid doon sa Interpol agent kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig ay ginastusan ng ating gobyerno ng Malacanang. So walang walang pwedeng magustuhan sa iyo ang tao, Pangulong Bongbong, President Bongbong Marcos. Kakagatin ko na yung sinabi ng nag-interview sa iyo ni Anthony Taberna, na napakabait mo. Sa sobrang bait mo, excuse me, nakayan-kayanan ka ng mga taong mas mababa ang posisyon kaysa sa iyo. Bagay, nasabi ko na rin yan, di ba, noon pa, na ang Pangulo ay iisang tao lamang. Isang tao lamang ang Pangulo. Samantalang ang kailangan niyang pasunurin magmula sa taas pababa ay saksakan ng dami. Nag-iisa lamang siya. Kapag siya pinagtulungan ng mga nasa baba, wala siyang magagawa. Siguro baka ganun na nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Ika nga malayong-malayo siya kay former President Rodrigo Duterte.
Ang kulang kay Pangulong Bongbong Marcos ay ika nga yung political will na kapag ka sinabi niya dapat maganap, lalo na't kumpara sa tao. Pangalawa, sinabi niya yung mga project niya, gusto niya pang matagalan. So, 3 taong ka na lang sa posisyon. Umpisahan mo man ngayon na gumawa ng mga proyekto na pang matagalan. Sa tingin ko, hindi na mangyayari kasi ang gusto mong mangyari, bago matapos ang termino mo, kailangan makita mo. Para bang lumalabas, ayaw mong abutan nung susunod na administrasyon dahil baka mamaya hindi matuloy. I-hold kagaya ng ginawa mo sa mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ganun pala ang gusto mo, dapat nung unang taon pa lang, pumili ka na ng mga 2 o 3 solidong proyekto na alam mong matagal bago matapos, pero matatapos sa loob ng 6 na taon, sa loob ng iyong termino. Ang masakit nito, matatapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang maipapakitang solidong proyekto na inaproban niya o siya ang may gawa. So nakakalungkot din yun dahil nag-iisa lamang siya at yung mga taong nakapaligid sa kanya ay masasama ang interes. Masasama ang personal na interes. Hindi interes ng taong bayan. Kaya tama rin yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang podcast, nasawa na ang tao. Sawa na ang tao sa politika. Hindi ba? Puro politika na lang. Magmula nung mag-umpisa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon, walang nangyari kung hindi puro bangayan ng Duterte at mga Marcoses. Nasakripisyo ang kapakanan ng mga mamamayan, ng mga tao na naglagay sa kanya sa posisyon na inaasahang paglilingkuran niya. Tama siya, nanawa ang tao. Kaya siguro pati yung mga kabataan na usually hindi naman nagboboboto nung mga nakakaraang eleksyon ay tumulong na rin para ma-elect yung sa tingin nila ay may magagawa sa mga posisyon na kanilang tinatakbuhan, maging sa Senado, Kongreso, Gobernur, Mayor, Konsihal, bumoto sila ngayon. So, hindi na-anticipate ng administrasyon na boboto. Una, hindi nila na-anticipate na yung mga kabataan ay boboto. At ikalawa, hindi nila na-anticipate na yung pagdayok-dok sa pagkatao, sa reputasyon ng mga Duterte ay magiging masama ang impact sa kanila. Ayan na nga, nakita nyo na ang resulta. 4 lang na ipanalo ng administrasyon, pati ang popularity at trust rating ng Pangulo ay lagapak. Ang safety, yung mga taong nasa paligid niya. Dahil walang political will. Marami nagsasabi niyan, walang political will si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro dapat kagatin na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga banat sa kanya ng iba dahil sa tingin ko yun ang makakatulong sa kanya. Siguro dapat maging mas matapang siya ngayon. Kailangan pag sinabi niya, kailangan magawa. Hindi pa naman huli. Siguro kahit hindi na abutan ng termino niya, yung mga proyekto na sinasabi niya na nais niyang ipatupad na pangmatagalan ay magagawa pa rin niya. Hindi ba? Kumbaga, maponduhan kagad ng malaki nang sa ganun para matuloy. Kasi syempre, natatakot din siya sa aninong ginawa niya dahil lahat ng mga magagandang project, mga pangmatagalang project ni former President Rodrigo Duterte ay kinansilan niya. Ewan ko lang kung ano pa yung mga natuloy, pero parang wala na yata. So, hindi ba nakakalungkot?
pag pinagkumpara ko yung interview kay Representative Toby Chanco at sa podcast ni Pangulong Bongbong Marcos, isa lang ang nakita kong pareho. Ipinagtatanggol nila yung kanilang mga sarili at wala silang kasalanan sa nangyari. Ibang tao ang may gawa. Pero ang totoo, sila ang mga dapat na unang tumutol na diyan. Lalong-lalo na dun sa impeachment at pagkakakulong kay Pangulong Rodrigo Duterte, dapat may say sila ron at dapat hindi nangyari yon. Ikalawa, yung budget natin, yung national budget natin, nabalahura. Nabalahura at alam na alam ng maraming Pilipino na korupsyon lang. Sa korupsyon lang mapupunta yung pera na yon. Oh, di ba? So, kahit papano, medyo gising na yung mga tao, yung mga mamamayan. Hindi na nila maluluko. Paulit-ulit ko sinasabi, darating ang oras, hindi na magpapaluko ang mga Pilipino. Yung pagbili ng boto, yung mga ayuda na yan, hindi natatalab yan. Kukunin ng tao yan, pero hindi na kayo ang iboboto niyan. Dahil alam nila, magnanakaw kayo. Ang ipinambubulag nyo sa taong bayan, pera din nila. Pinalalabas nyo lang na nanggaling sa bulisan nyo o pinaghirapan nyo para kayo ang iboto. Hindi na ganong katanga ang mga Pilipino. Kayo mga politiko, lalahatin ko na kayo. Huwag naman lahat, karamihan sa inyo. Kasi mayroon din naman mga ilang politiko dyan na matitino. Natatabunan lang ng mga walang hiya na kagaya ninyo. Mas marami kayo. So, alam nyo hindi na kayo mananalo. At huwag nyo isipin na sa susunod na eleksyon, tatalab pa yung social media. Pwede rin. Kaya lang, halataan na rin kung totoo o hindi ang sasabihin ninyo. Dahil marami nang sumusuri sa inyo. Marami nang nagfa-fact-checking, ika nga, sa mga pinaggagawa ninyo. Performance. Kaparte sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, performance. Kung paano kayo magtrabaho. Hindi yung kung paano kayo magnanakaw at lulukuhin nyo ang tao. Gising na ang tao ngayon. Habang lumalaon ng eleksyon, tumatalino na ang tao ngayon. Kaya hindi na pwede yung bulok ninyong style, ika nga. Mga bulok na style na yan. Marami akong, kahit lang dito sa amin, sa Bulacan, marami na akong nakita o nabalitaan. Mga namili ng boto pero hindi nanalo. Hindi nanalo. Namili ng boto pero hindi nanalo. Kaya ang pinakasigaw nila ng daya. Hindi ba? Pare-pareho naman silang madaya. Kaya lang, sura na ang tao. Katulad na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa podcast niya, sawa na ang tao. Naghahanap na ng performance ang mga tao, hindi ayuda. So dito ko muna tatapusin ang video na to at sa susunod ko pa pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.